May katotohanan ba na lalabas na yung tatay nilang nasa kulungan? Oo. Yung who's a stupid God? Totoo ba na lalabas na itong si tatay niyong karton? Kasi marami daw nagbablog ngayon. Nalalabas na yung tatay namin na karton. Lalabas na. Unti na lamang. Nag-i-empake na. Di ba? May nag-vlog pa. Ano, pinaasa yung mga Duterte supporter na lalabas na talaga. May katotohanan ba na lalabas na? Si Duterte? Makakalabas na yun. Sabi dito ni Totoy Kokoday. Naniniwala po ba kayo? Nalalabas na? Mga kababayan ko, baka humabasag ho kayo sa sasabihin ko dito. Kung masakit ho sa tenga ng mga kartonista, mga kababayan ko, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Kung masakit ho sa tenga. Masakit ho sa tenga ng mga mga didilis to. Hindi ho tatagal yung mga didilis dito. Baka mamaya magreklamo ho kayo sa akin. Wag ho kayo magagalit, ha? Wag ho kayo magagalit, mga didilis. Kasi may malalaman ho kayo sa channel ko. Masakit ho sa tenga to, ha? May katotohanan ba ang paghalabas ng tatay nilang karton? Eto, pakinggan nyo yung balita, mga kababayan ko. Ayan, Ayan. Tinawag na biased ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court. Kasunod ito ng desisyon ng ICC na ideklarang fit to stand trial ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang express report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Umpisa pa lang mga DDS. Palag pa? Tuloy ko pa ba? Tuloy ko pa ba itong balita na to? Mga kababayan ko, para sa mga DDS, makinig kayo. Ano sabi? Tinawag ni Sara Duterte na bias ang International Criminal Court o ICC. Dahil daw, mga kababayan ko, the word is tuloy ang hearing ni dating Pangulong Digong. Mga kababayan ko. So, ibig sabihin, yung mga pinapakalat na mga Duterte supporter, natibag na naman natin, mga kababayan ko, wala hong katotohanan na lalabas na. Kasi maliwanag the Vice President said, yung tatay niya, mga kababayan ko, ay hindi ho makakalabas dahil fit to trial yung tatay niya. Kaya ho maghihiring. So sa makatuwid, wala hong lalabas, tuloy ang hearing. Ano na? Mga kababayan ko, tuloy ang hearing, mga kababayan. Paano ba yan? Tuloy ang hearing. Ano sinasabi ho nung kaibigan ho natin? Mawalang galang lang ho dong sa kaibigan ho natin nagsabi na nasa kabilang kampo. Nalalabas na daw ho yung tatay nilang karton. Wala hong katotohanan according sa kanyang anak na lakwatserang vice-presidente. Ayan na, mga kababayan. Tama ba ako? Maraming salamat po. Ma'am Jessa. Thank you very much po sa inyong super chat. Maraming salamat. Sabi pa dito, mga kababayan ko, yun ho ang nangyayari. So, hindi ho, wala ho lalabas na Duterte. Mga kababayan ko. Unawain ulit natin, mga kababayan ko. Buksan nyo lang ang isip nyo, mga kababayan ko. Pakinggan nyo ulit. Ito ang sabi, mga kababayan. Ayan. Bril Montalvo. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Kita nyo? Ano sabi? Kung nakita daw ninyo, sabi ni Sara Duterte, ang ginawang pag-iimbestiga ng ICC kung gaano daw kabayas. Kasi according to lakwatserang vice-presidente, mga kababayan ko, bias ang International Criminal Court dahil yung tatay niya daw hindi ho binigyan ng korte upang ipatigil ang pagtatrial sa kanya.
Eh mga kababayan ko, paano titigil ang trial? Ba't gusto ipatigil? Alam nyo, mga kababayan, makorek ho natin ha. Unang-unang natibag natin, wala hong lalabas na Duterte. Enough, tapos ang usapan. Tibagin naman natin yung sinasabi ni Sara Duterte tungkol naman po, mga kababayan ko, dito sa sinasabi niyang bias. Ano ho ba yung bias, mga kababayan ko? There is a two kinds of bias, sabi nila. Pag hindi pumabor sa'yo yung korte, sasabihin mo bias. Pag hindi umayon sa'yo yung batas, sasabihin mo bias. Pero pag umayon sa'yo, yung sinasabi ng korte, pinagbigyan kayo na magpresenta ng sarili nyong medical report ng dating Pangulo, eh ba sasabihin nyo, hindi bias ang ICC, tama ang ICC. Sasabihin ng mga vlogger ng mga Duterte, tama ang ICC, hindi bias. No? So pero pag ang ICC naglabas ng kanilang sariling dokumento o sariling tawag nito medical records ng dating Pangulo, sasabihin nito ni Chucky Dal na lakwachera na vice-presidente, bias. Ang sakit. 'Di ba? Mga kababayan ko, it's very clear. Napakinggan nyo naman siguro, mga kababayan. No? Klarong-klaro naman ho. No, sasabihan nila, bias ho yung ICC ngayon. Kasi hindi pumabor sa kanila, mga kababayan ko. Pero tanong ko lang, saan kayo makakita, mga kababayan ko, no? Saan kayo makakita na pag medical records ng mismong ICC, eh ayaw ng mga Duterte, gusto ng mga Duterte sila ang mag-submit ng sarili nilang medical records ng dating Pangulo. Kasi bakit? Yung style ho sa Pilipinas na pwede mong dayain yung dokumento, mga kababayan ko, mapagtakpan lang ang sala mo. Katulad nila Gloria, makalabas lang ng binangguan, naglagay ng brace neck. No, neck brace pala. 'Di ba? Nag-wheelchair. Oh, yung mga ganun ba? 'Di ba nagsakit-sakitan? Eh umubra, eh dito mga kababayan ko sa Netherlands hindi huubra. Mga kababayan ko. Hindi umubra sa Netherlands yung drama na gusto nilang gawin. Which is mga kababayan ko, eh wala hong nagawa yung nangyayari. Nakita nyo naman mga kababayan ko, pakilike nga ho yung live stream natin mga kapatid, no? Pakilike ko, sinagot na ho natin yan ha. Wala ho magagawa yung style ho ng mga Duterte na dadalhin ho nila doon sa Netherlands, yung istilong politika dito sa Pilipinas. Hindi ho magagawa ni Duterte mag-neck brace doon. At hindi rin ho magagawa sa sitwasyon naman ni Digong, hindi niya rin magagawa na magbaliw-baliwan, mga kababayan. Oo, hindi niya rin magagawa. Bakit, mga kababayan ko? Anong sabi pa ni Sara Duterte? I-delete Court of Justice. Oh, Ito ang maanghang na banat ni Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court hinggil sa mga naging desisyon nito sa mga apela ng kampo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. oh. Ngayon, kung ang apila ba, umaapila sila, hindi sila mapagbigyan, bias na kagad, mga kababayan ko, eh walang mangyayari talaga. Sabi ko naman ho sa inyo, mga kababayan ko, mananagot at mananagot ang dating presidente. There is a probable cause, napakalakas ng ebidensya sa kanya, according to Attorney Cristina Conti, mga kababayan ko, at ang complainant niya, mga kababayan ko, is yung taong bayan. Mga kapatid, hindi ho basta-basta yung complainant niya. Napakarami niya hong complainant. Ang dami ho kasi nilabag sa batas nung dating presidente. Sasabihin naman ho ng mga DDS, bakit si Digong ba ang pumatay? Si Digong ba ang bumarel? Si Digong ba? Pero ang tanong dito, during his administration, siya ang nag-utos by verbal words na nilabasan ng papel nito ni Senator Bato de la Rosa. Alam niyo, may connect kasi to mga kababayan ko Here is the connection. Kwento lang natin para ma-refresh yung utak nila nung mga kababayan natin. Bakit nadamay si Bato? Si Bato ang PNP chief. Bakit nadamay si Bongo? Si Bongo ang bagman. Sabi ni Senator Trillanes. Ito yan. Si Digong ang nag-utos, walang pirma, walang kasulatan, pero by verbal words, sinulat ni Senator Bato sa order sa PNP na ikalat sa lahat ng stasyon, mga kababayan ko, na obligado sila na gawin ng tokhang
Ang ginawa nila, mga kababayan, simple. Mga kapatid, by verbal words, nakasulat nyo sa papel. Sila, kanino napunta, may reward na pera. Sino nagbigay? Allegedly, si Senator Bongo ang tinuturo. Ngayon, mga kababayan ko, ba't sila damay-damay? Damay-damay talaga sila. Palapit na ho ng palapit. Si Go, si Bato, makukulong at makukulong yan, mga kababayan ko. Kaya konting tiis na lamang. Balikan lang natin itong usapin natin dito. Tuloy natin to. Baka lumayo. Kwenta pa ni VP Sara, wala na umano sa batas ang mga basihan ng ICC sa kanilang mga desisyon. Ginasait siya ang mga declarations sa family, whether or not dira na po sa Duterte or either sa laing na platform. Ginasait man siya sa ICC. Para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny. Yes. Based on statements of relatives. Bakit hindi ka mag-abogado sa tatay mo dyan? Kung mas marunong ka pa sa ICC, mga kababayan. Alam mo, kaya lumalala yung sitwasyon eh. Alam nyo mga DDS, pakinig kayo sa akin. Pakinggan nyo itong sasabihin ko sa inyo. This is for the DDS only. Alam mo bakit lumalala yung sitwasyon ni former President Duterte? Mga kababayan ko, sa attitude na pinapakita nila. Pakita nyo, mga kababayan ko, dahil sa attitude na pinapakita nila. Kaya ho, mga kababayan, lumalala yung sitwasyon ng dating Pangulo. Naiipit to si Digong ngayon, mga kababayan ko, because yan ang pinapakita ng mga anak niya. At tingin nyo ho, tama ho ba yan? Mga kababayan ko, hindi na ho tama yan eh. Sa totoo lang eh. Hindi ho tama yung ginagawa ng anak niya. Kaya ho lumalala yung sitwasyon. Kanino ho dapat kayo magalit ngayon, mga DDS? Di ba dapat sa anak niya? Kasi parang yung anak niya ang nagpapalala ng sitwasyon niya. Samantalang kayong mga DDS, yakap kayo ng yakap sa karton, hiling kayo ng hiling, na makauwi na airpot nyo na nakarton, mga kababayan ko, ito namang anak niya, panay ang banat sa ICC. Tama ba yun? Diba? O tama ba ako na sinasabi ko? Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Bakit? Kung talagang hiling ni Sara na makalabas tatay niya, bakit banat siya ng banat sa loob ng ICC? Alam ba ni Sara Duterte na pinalala niya yung sitwasyon lalo? Mga kababayan ko. Kaya sabi si Kaufman mga kababayan pinapalala ng pamilya yung sitwasyon sa mga sinasabi nila sa social media. Ano akala nila sa ICC? Mga kababayan ko, tanga? Bobo? Hindi makaintindi ng Tagalog? Mga kababayan, napakalawak ng ng ahensya na yan. Mga kapatid, tuloy. Factual ka kung sa makita mo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Tanong pa ng bise, bakit pati mga joke sa tao at libro ginamit umanong basihan ng ICC? Naabay legal Eto sige, patapusin ko lang. basis na himuon imong base sa ipohang desisyon ang joke sa tao. In one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Newspaper article. Libro. Eto. Ang ibig sabihin site, sinasay ko. Pinag-aaralan si Digong, mga kababayan. Ito yung question doon. Para malinaw ho sa psychology, mga kababayan ko, malalaman ng isang doktor kung may tama ang utak mo. Mga kababayan. Subukan mong mag-psycho. Punta ka sa mental, pagbasahin ka ng dyaryo. Kung ano-ano binabasa mo, malikot ang utak mo. Mga kababayan ko. Simple. Ang alam ko, ang ginawa daw kay Digong, nung psychologist, mga kababayan ko, pinabasa ng dyaryo. Hindi alam ni Duterte. Ito yung kwento May nagkwento lang sa akin sa Netherlands. Ang kwento galing Netherlands, umabot sa akin. Si Digong, pinahawak hindi alam ni Digong na psychologist yung kausap niya.
ang Digong kinausap daw, tapos pinabasa ng dyaryo, tapos nagkwento, mga kababayan. Ang kwento lang, ayaw ko totoo to. Nagkwento. Nung kwento ni Digong yung balita, kwento niya yung nangyari sa dyaryo, nalaman tuloy, mga kababayan ko, nung hindi niya alam na doktor yung kausap niya, ang nalaman tuloy, mga kababayan ko, na ito si Duterte, wala hong tama sa pag-iisip. Kasi nakakabasa at nakakaintindi na nangyayari sa buong mundo, sa balita. So ngayon, mga kababayan ko, isa lang yan sa naging cause. Kaya kung bakit nalalaman kung may tama si Digong talaga, mga kababayan ko. Ngayon, sinasabi ni Sara, libro, at tapos sinasayko daw siya. Paraan yun ng doktor para malaman mo kung may tama yung kausap mo eh. Kasi kung may tama yung kausap mo sa pag-iisip, mga kababayan ko, pahawakin ka ng papel, ano gagawin? Babasahin mo ba? Hindi mo babasahin yan, itatapon mo yan, ipapahid mo yan sa puwet mo. Di ba? Kung may tama talaga sa pag-uutak si Digong at di na fit to trial, hindi niya nababasahin yung dyaryo. Si Digong, mga kababayan ko, yung dyaryo nga daw, binasa eh. Nalaman tuloy ng kausap niya, kaharap niya, hindi niya alam, doktor. Nalaman tuloy na wala siyang tama sa pag-iisip. Ngayon, si Kapman, mga kababayan ko, na problema. Yan yung kwento sa akin, ha. Alam mo naman, may insider kami doon. Kinikwento rin sa akin dito. No, mga kababayan. Nalaman ngayon na gano'n. So, ang nangyari, nalaman tuloy ang tao ngayon na meron talaga siyang hindi siya wala siyang sakit. Kumbaga, nagbabaliw-baliwan tong matanda na to. Kaya nalaman ngayon. Kaya nung nalaman, eto na. Kaya lumabas na ito si Chucky. Nagsalita na, mga kababayan ko. Ini-spoil ni Sara eh. Mga kababayan eh. Di ba, Ma'am Rion Inecose? Ini-spoil ni Sara. So, totoo yung kwento sa akin na pinabasa si Duterte doon sa Netherlands ng dyaryo na hindi alam ni Digong yung nagpabasa sa kanya, doktor. So, hindi na unggoy ni Digong. Hindi siya nakapagbaliw-baliwan. Di ba? Para mapatunayan yung sinasabi nila na may tama na sa pag-iisip yung matanda. So, doon siya nagka-problema. Now, mga kababayan ko, ano sabi niya dito? Nagdahilan, pakinggan nyo. So, lagani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, di ba? Sino ngayon ang baliw? Sabi ni Buday, sabi ni Chucky Dal, mga kababayan ko, sinabi naman ganito, ganyan, pinabasa mo yung tao ng libro. Natural! That is a part of, sa Pilipinas kasi, bakit? Ano ba akala nyo sa Pilipinas? Paano mo malalaman na baliw ka? Mga kababayan ko na psychologist. Pag pumunta ka sa mental sa Mandaluyong, sasabihin ba doon, may tama ka sa pag-iisip kagad? Hindi, kakausapin ka. Aalamin ng doktor kung gaano kalalim ang sakit mo. Mga kababayan ko, sa case ni Digong, mga kababayan ko, according to Sara Duterte, ito sa nagkwento sa akin, tama nga yung sinabi na pinabasa si Digong ng dyaryo, ayun, nag-recite pa, kabisado, nasa tamang pag-iisip. Doon pa lang isa lang yan sa naging basihan. The rest, hindi ko alam ano yung pinagbasihan. Bakit, mga kababayan ko, malalaman ba na may tama ka sa ulo pag binuksan ba yung ulo mo, ganon? Di ba? Mga kwento ni Sara Duterte dito, pinabasa pa si Digong ng ganito, dinaan pa sa dyaryo para ma-psycho siya. Tapos yung vlogger naman, wala ka nang pinagkaiba kay Banat Bay na umuungol palagi pag nagko-content. Di ba? Pansinin nyo. Di ba? Tama ba ako? Yung vlogger na kasama ni Sara umuungol. Si Banat Bay. Lahat sila gumaganon eh. Totoo naman sinasabi ko tuloy, mga kababayan ko. Dahil dyan, inaasahan na umano ni VP Sara na ikukulong talaga ng ICC ang kanyang ama. I-assume na lang nato na lagi nang ikulong. Magid na ilahang
clearly mao magyud na hindi na clearly din ha magyud padulong ang ilahang mga actions. Ay, nako. You're trying, alam mo, VP Sara Duterte, sorry to say this, You're trying to, demoralize. Not demoralize. Tinatry mo na i-up yung value, mga kababayan ko, no? Yung value nito value ng mga Duterte, no? Na sinasabi niya pinagtatanggol nyo. Alam nyo sa sarili ninyo na matutuluyan talaga yung tatay nyo. Wala lang kayong ginawa. No? Mga kababayan ko, sa makatuwid, wala lang kayong ginawa. Kaya kahit nasabihin nyo pa yan, ganun pa rin. Alam nyo, kung talagang matalino kayo, sana noon nyo pa nilabas tatay nyo at kinuha nyo sa China ng asylum. Mga kababayan. Pero hindi eh. Ang nangyari, wala. Mga kababayan. Huwag nyo nang ipilit. Diba? Ipipilitan nyo pa na malinis kayo. Pamali pa yung ICC. Kaya mensahe niya ngayon sa mga taga-suporta ng Sabay banat ng ganyan. Itong sali ka ng ICC, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD. Ang huna-huna na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Sis! Nako. Nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Ay, nako. Babalita mula sa frontline. Hindi daw unbiased itong si ICC. Hindi na daw siya sasali. No, wag na, okay na yan. Basta nalaman ng Pilipino kung ano dapat malaman ng mga kababayan natin. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Mga kababayan ko, at least alam nyo. Kinlaro natin yan para sa mga Pilipino. Diyos ko, Sara Duterte. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga, mga fake news, benga, benga, salbahing dedes, benga, benga, halik sa Walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador, kayo ay maganda, benga, bengador, galit sa masama, benga, bengador, ang sa inyo bebenga, benga, bengador, wala kang kawala, benga, bengador, kayo ay maganda, benga, bengador, galit sa masama,